totoong aktivista, ng mga taong totoong nakikipaglaban sa kanilang pinaniniwalaan, di ba? Daming sumisingaw. Daming sumisigaw no? Siguro mga 10. Marami naman sila pero palagay ko siguro maximum na yung mga nasa 5,000 to 7,000 eh. Sabi naman ng iba nasa 3,000 lang daw. Ang matindi nito, estimated nila not estimated, expected attendees ay nasa 50,000 po. So pag hindi nila na-meet yan hanggang sa dumating si Daddy Diggs, that's a failure. Diba? Siyempre yung mga hakot, tapos sila. It's a failure. Dumayo pa kayo to fail. Tapos baka ganahan pa kayo sa part 3 ha. Kaya kailangan ipagtagumpay nila yan. Diba? Okay, so pag-usapan muna natin to. Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin ito, Pilipinas nangunguna pa rin sa pag-angkat ng bigas. Diyos ko, dinaig po natin ang China sa rice importation. Ngayon, ang tanong, sino po ba talaga ang salarin dito? I mean, ito ba ay dapat nating isisi kay PBBM na tayo nananatili po na number one rice importer po sa buong mundo? Dinaig natin ang China na pagkalaki-laking bansa. Well, unang-una, ang China kasi mataas ang kanilang produksyon. Na-improve nila yung agrikultura nila. Plus, hindi po lahat sila talaga ay dependent sa bigas. Okay? Lalo na yung mga mahilig sa mga pancit, yung mga ginagamitan po ng flour. Okay? Diba? So, malaking factor po yun. Now, merong parts ng China na talagang kailangan nila ng rice. So, ibig sabihin, madali po ang sa situation ng China at ng Pilipinas, napakadali sa China talaga na all of a sudden mag-switch. Diba? O mag-shift sila na, number 1 tayo ngayon, pero bigla tayo, wala na tayo sa number 1. Pero sa Pilipinas, talaga namang ever since, dito po talaga tayo, yan po ang pagkain natin. May mga kababayan tayo na sa ibang mga lugar ng ating bansa, kumakain naman sila, pinakabigas nila, yung giniling na yung cracked corn, o hinahalo nila diyan sa bigas. Okay, pero still, bigas pa rin. And considering na nung mga nakaraang panahon talaga naman pong napabayaan ng ating agrikultura. Mga magsasaka po na lamang sa ngayon mismo ang dumadaing nga di ba? Nung mga nakaraang taon, daing ng daing yung mga yan. Ano problema? Di kami magtanim, ayaw na namin. Hindi kami makapag-tanim kasi ang mahal ng fertilizer, ang gobyerno tumutulong sa kanila. And they're finding ways na mapalakas pa ang produksyon, di ba, ng palay dito sa Pilipinas. So ngayon, tingnan natin, kailan ba talaga tayo nag-number 1? Kasi usapang sisi lang din naman So haluan natin ang facts. Kailan ba tayo nag-number 1 talaga sa pagiging importer o sa pag-aangkat ng bigas na dinaig pa natin ng China? At bakit ba nagkaganito? Alright, so eto tingnan nyo. Noong 2023 and then 2024, number 1 po Pilipinas, 3,800 metric tons. Lamang po tayo ng 1,000 metric tons dito po sa China. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, napakadali talaga nila na mag-shift. Kasi nga, may mga choices sila kung ano yung kakainin nila. Okay? Yan. Ito yung mga bansa dito sa buong mundo. So, meron tayong top 20. Nangunguna Pilipinas. Okay? Alam niyo po, noong 2019, 2019 po, nagsimula tayo. Panahon nino yan. November 11, 2019. Hindi natin rito po pwede pong idahilan na ito po kasi ay nag-pandemic. Nag-start po tayo ng lockdown mga bandang third quarter, end of the third quarter, March, di ba? Pero hindi po nangangahulugan na wala tayong inaning palay, na na-cancel po ang harvest season. Ang harvest season, nandiyan naman palagi yan. Depende na nga lang po kung meron tayong i-harvest. Di ba? So 2019 nagsimula yan.
Actually, naging masakit sa ulo namin ito paano i-debunk ang mga yellow turds na kinakantyawan ang Duterte administration kung bakit ba naman kasi dinaig pa natin si Bossing, si Chi, no, si na President Chi. Tayo pa nag number one sa lit-lit na bansa natin. Sabi nga nila, masyado namang pabibo ang Duterte administration. Kalit-liit ng bansang minamanage, nag number one pa sa rice importation. Okay, so same argument lang din naman yung gagamitin natin. Kasi sila ngayon po ang gumagamit na ito bilang pambato sa Marcos administration. Ito nga ang balita, the Philippines has topped China in terms of buying rice in the global market, making it the world's biggest rice importer for 2019. Okay? So ito po. Sabi nung isa sa akin kasi kanina, alam mo, JDB, yan namang kinoment noong 2019. Isipin mo, 4 years na. Sabi niya, 4 years na. Oo nga naman kako, 4 years na. Okay, sabi sa where we're heading to? Eto po, katotohanan. So tinignan ko rin naman, 2010, 2019, okay? So yan, quantity by tons. Alam niyo ba, ito grabe noong panahon pala rin nila dating Pangulong Duterte, pero yung pumalo tayo rito ng nasa 6,000, no? 695, diba? Metric tons. Tapos yung sumunod, ito po ay yung 2018 yun. Tapos ito naman 2019. Ito pa. Diba? Puro sa panahon niya, kita nyo yung trajectory. Kay Pinoy nagsimula noong 2015. Tumaas dito. Diba? Tumaas ng, wala namang 1,000. Pagdating na sa panahon niya, ito na. And again, ito po ay hindi ho panahon ng pandemic yan. Ito. Diba? Ngayon, sa panahon po ng hanggang 2022 na minana nito ni PBBM sa nakaraang administrasyon, apparently, ibig sabihin hindi po nawala tayo sa ranking na number 1 po tayo sa pag-aangkat ng bigas. Abay, bakit naman? Well, wala naman po kasi talagang naging significant na aksyon ang nagawa po yung nakaraang administrasyon para talaga masolusyonan ang problema natin sa local rice production. Wala. Ang nangyari pa noon ay nagkaroon pa ng pagkakataon na pumalo po ng 70 pesos o 80 pesos ang presyo ng kilo ng bigas sa ibang bahagi po ng ating bansa. State of calamity was rice prices in Zamboanga City rose from 70 pesos to 80 pesos per kilogram in... Diba? Zamboanga City, kailan yan? 2019 po nangyari yan. Kung ito po ay titignan natin sa petsa po ngayon, ibig sabihin, 100 po ang presyo ng kilo ng bigas. Nung nakaraang panahon yan, 2019 pa yan, 4 na taon na nakalipas, umabot ng ganyang kalaki. August 2018, the city was one of the most affected by the rice price. It was even declared in the city then. Some National Food Authority or NFA outlets in Metro Manila also ran out of supply, while the prices of commercial rice also spiked up. But according to Agriculture Secretary Manny Piñol, there was no rice shortage in the country last year. He explains that the crisis was a result of the traders' manipulation of the rice industry after the NFA and the NFA. Okay, so ako partly I agree doon sa sinasabi na this was part of the traders manipulation. Okay, pero ang tanong, meron po ba talaga tayong production? Yun yung tanong doon meron ba tayo talagang production? Because here, we're talking about importation ng bigas. And at the time po, wala pa po tayong rice tariffication law nito. Okay? The council had a problem in process of importing rice.
Piñol notes that as early as October 2017, the NFA already asked the Council's permission to import rice due to the depleting buffer stock, but the Council did not allow it. So na-delay yung importation. Okay, so alisin natin to. Okay, balik natin yan. Okay, so ito po, tama kayo, nagkaroon po tayo ng rice tarification law noong 2019. Actually, inamyendahan lamang nito yung tawag dyan, itong isang batas na dati na rin umiiral na batas na yan na may kinalaman po sa pag-i-import natin, binigyan